Dahil si Cheese Escudero na yung nakaupong Senate President, mukhang magkakaroon ng issue yung Chacha. Kasi alam naman niya kasi, well, and he's very vocal about it. He's anti-Chacha, he's anti-charter change. Para marinig muna natin kung ano yung pinanggagalingan niya kung ba't ayaw niya ng Chacha. Sabi ko sa kanya, mag-usap at magkita kami sa darating na linggo marahil para mapag-usapan una sa lahat ang relasyon ng Kamara at ng Senado na sana maayos, wala nang palitan ng maanghang na salita. Ilang araw matapos ang rigudon sa Senado, magpupulong si Senate President Francis Cheese Escudero at House Speaker Martin Romualdez para pag-usapan ang magiging relasyon ng dalawang kapulungan ng Kongreso. Anya, ito'y para maiwasan na ang bangayan sa pagitan ng mga senador at mga kongresista sa mga kontrobersyal na issue, gaya na nangyari sa kasagsagan ng umano'y People's Initiative. Kasama rin sa tatalakayin sa pulong ang charter change o Chacha. Sinabi kahapon ni Speaker Romualdez na kumpiyansa siyang ikokonsidera ng Senado ang pag-amyenda sa economic provisions ng saligang batas sa ilalim ng pamumuno ni Senator Escudero. Ayon sa senador, pag-uusapan pa nila ngayong session break kung ibabalik sa komite ni Senator Robin Padilla ang pagtalakay sa Chacha. Pansamantalang itinigil ngayon ang deliberasyon sa Chacha matapos magbitiw si Senator Juan Edgardo Sani Angara bilang pinuno ng subcommittee ng Senate Committee on Constitutional Amendments and Revision of Codes kasabay ng pagbaba sa pwesto ni dating Senate President Juan Miguel Mig Zubiri. Sa totoo lang, tutol ako noon na bumuo ng ganyang subcommittee dahil may komite namang tumatayo ngayon, ang komite ni Senator Robin Padilla. Hindi ko alam kung bakit hiniwala yan, kung bakit hindi binigay kay Senator Padilla yan. So kung ibalik namin sa kanya, desisyon niya kung siya'y magdidinig. Actually, mga kotsero, tanong ko rin yun eh. The easiest answer is, kasi charter change eh. And parang ang hirap iasa yung pagpapalit ng constitution natin sa isang novice. Ayun, yun na lang sasabihin ko. Sa isang baguhan. Yan, sa isang baguhan na katulad ni Robin Padilla. Hindi lang yung baguhan. Baguhan na nga siya at hindi pa siya nakakaintindi ng intricacies ng ating konstitusyon. Shoutout muna sa mga kaibigan natin sa Sendwave. Kung kayo po ay nasa US, UK, Canada, Italy, France, Spain, Ireland, and Belgium, ay pwede po ay magpadala ng inyong mga remittances sa Pilipinas gamit po ang Sendwave. Ang gagawin nyo lang ay download ang inyong Sendwave app, gawa kayo ng account, ilagay nyo yung bank account details nyo. Pwede na magpadala sa GCash, sa mga pawn shops at iba't ibang mga bangko sa Pilipinas. At kapag ginamit nyo pa ang promo code sa inyo pong unang padala, ay makakuha kayo ng karagdagan $20 free credit. Kaya gamitin na si Sendwave for all of your remittance needs. Oo. Mabait ko ba? Ang bait ko raw, sabi ni Ronald Osorio. Oo. Sige, gagawin natin magaspang. Pwede naman natin gaspangan eh. Kasi tatangat na nga si Robin Padilla pagdating sa Constitution. Yun ang magaspang version yan. Hindi niya kaya, mga kotsero. Napakahirap pong pag-aralan ang Constitution. Isa po yan sa pinakamahirap na subject sa law school. Totoo, legit yan, legit. Wala akong joke yan. Walang joke yan. Isa ho yan sa pinakamahirap pag-aralan sa law school, ang Constitution. Imagine, 2 semester yan. Constitution 1, Political Law 1, Political Law 2. Yun, Consti 1, Consti 2. 2 term yan. Hindi yan makukuha sa isang sa isang term. Mahirap yung Constitution. Maraming doktrina diyan, maraming doctrines, jurisprudence na nagpapaliwanag ng mga intricacies ng ating Constitution. Meron pa nga diyan, ang lalabo pa eh. For example, yung PI na lang, 'di ba, yung People's Initiative? Yung interpretation nun kung ano ba ang ibig sabihin ng the Congress voting jointly. Is it jointly as a will the Congress vote as two separate houses or as one group? Magko-coalesce sila into one group. So mga kotsero, mahirap ang doon pa lang, ang dami mo nang babasahing decision ng Supreme Court eh.
If I was Senator Robin Padilla, tapos nasa akin ng constitutional amendments, mag-e-enroll ako sa school. As in, kahit isang taon lang, i-enroll mo lang yung subject na yan. Constitution 1, Constitution 2, Consti 1, Consti 2. I-enroll mo yan. Sa law school, kahit mag-sit-in ka lang yan, si Mocha Uson nga, nakapag-sit-in sa Arellano. Pag-sit-in ka lang, doon lang sa subject na yan. Pag-aralan mo maigi. At gawin mo yung mga assignment, gawin mo yung mga digest, gawin mo lahat. Basic foundation na yun, at least hindi ka na masyadong malilito. Hindi ka magiging expert, pero at least hindi ka malilito. Okay lang yun na bumuo siya ng sarili niyang opinion, bumuo siya ng, di ba? Na mahingi siya ng advice, etc., etc. Kaso nga lang, yung mga advice na pinapakinggan niya, hindi natin alam kung saan hinugot yung mga pinapaniwalaan. Saan ba hinugot yung mga bagay na pinapaniwalaan niya? Hindi natin alam. So, ako, mga kotsero, okay lang din naman sa akin na si Robin ang kumawak. Pero he needs the guidance of a lawyer. He needs the guidance of a lawyer. Hindi niya pwedeng hindi niya pwedeng iasa to sa legal team niya. Kasi yung legal team niya, syempre, ang isa ire-recommend nila yung interpretasyon nila. Siya yung senador eh. Siya yung magde-defend niyan sa plenary eh. Huwag niyang gayahin si Rapi Tulfo na umaasa lang sa legal team niya. Si Panelo. Isa pa yan, masyado siyang associated sa mga sa mga Duterte. Nung yung mga Duterte, pabor sa charter change, go din siya sa charter change. Go! Ganun siya. Tapos nung ayaw na ng Duterte sa charter change, ayaw na rin niya. Come on, Senator Robin Padilla, nasa national stage ka na. Hindi na pwede yung ganyan-ganyan. Wala kang pinagkaiba pala kay Bongo. Kung ganun. So siya mismo yung mag-aral. Siya mismo, hindi naman niya kailangan maging abogado. And I think it's a disservice, no? Na sabihin na hindi mo pwedeng pag-aral, hindi ka pwedeng maging chairperson ng constitutional amendments kasi hindi ka abogado. Wag naman kasing ganun. I think that's unfair. Dapat nga ang constitution naiintindihan nating lahat. It should be that simple. Dapat ganun siyang kasimple. Na ang constitution naiintindihan nating lahat. Kaso nga lang, ang problema sa Pilipinas, yung colleges natin, merong ang subject na constitution, pero ang tinuturo, Bill of Rights lang. Paano? Mga aktivista yung mga professor. Ang laki-laki ng Bill of Rights lang, Article 3 lang yun, napakahaba ng constitution. Ang 17 articles yata yan, if I'm not mistaken. 17, tapos after nun, yung yung Administrative Code of the Philippines, LGU. Pag-aralan niya maigi. Pag-aralan niya, siya yung mag-aral. At sana, wag siyang tumutok lang sa Bill of Rights. Diyos ko, napakalawak ng constitution natin. Pag-aralan niya lahat. So ewan ko lang kung tatanggapin pa rin niya yan. Kasi syempre, yung amo niya ayaw na ng tsa-tsa. Oh. Yung amo niya ayaw na ng tsa-tsa. So tingin nyo ba asikasuhin pa rin niya yung tsa-tsa na yan? Hindi na. Hindi na niya asikasuhin yan. Sa ngayon, nananatiling tutol si Senator Escudero sa tsa-tsa, lalo na tila wala rin naman anyang numero para pumasa ang panukala. Kabilang sa kine-question ng mambabatas ang magiging botohan dahil hindi anya malinaw sa bersyon ng Kamara kung magkasama o magkahiwalay na boboto ang Senado at Kamara para sa kinakailangan na 3/4 na boto alinsunod sa saligang batas. Hindi ko maintindihan nga bakit nag-hearing pa sila hindi na pinag-uusapan ito eh. Nag-caucus kami, nagtaasan kami ng boses dyan. Bakit pa ba nag-hearing? Ang takot at pangamba ng marami ay kung pagbotohan yan dito at kahit matalo, pag inad mo yung boto rito at yung boto ng Kamara, pinagsama mo, sobra sa 3/4. Sino pumipigil kanino man umakyat sa Korte Suprema para sabihin, uy, complied yung 3/4? Handa naman anya si Senator Escudero. That's an interesting thought. Wala pa nagsasalita nung gano'n, ha? Wala pa lahat, 'di ba? Lumipas yung issue ng People's Initiative, etc., etc. Yung voting separately or voting jointly, etc., etc. Pero walang
walang nag-bring up na okay, so kung let's say mag-vote jointly, so what? Andiyan naman ang Supreme Court. O nga no. Nakalimutan nating lahat may Supreme Court nga pala tayo. O nga pala. Ba't ba tayo nagtatalo kung voting jointly or voting separately? At the end of the day, kung feeling natin hindi naging patas yung pagboboto at ayaw natin, edi iakyat natin sa Supreme Court. Anong problema? At least ngayon, mga kotsero, let's say nangyari ngayon, halimbawa, nangyari ngayon. Pag iniakyat mo sa Supreme Court, di ba, madidefine na siya. Kasi kaya lang naman malabo yan, kasi wala pang definition, hindi pa kasi siya umaakyat sa level ng Supreme Court. Wala pang ganong kaso. O let's say, halimbawa, nagbotohan sila separately, tapos isinama yung boto nila doon sa boto ng Kamara. Tapos, magreklamo sila kasi hindi nila nakuha yung gusto nila. Magreklamo yung Senate, halimbawa, dahil hindi nila nakuha yung gusto nila. O di punta tayo sa Supreme Court, i-file natin, mag-file tayo ng petition for certiorari, Rule 65. Parang ang simple-simple lang ng buhay kay Cheese, no? Lang yato. Tama mo, sobra sa 3/4. Sino pumipigil kanino man umakyat sa Korte Suprema para sabihin, uy, complied yung 3/4? Ang simple ng buhay kay Cheese, nakakainis. O di punta na lang tayo lahat ng Supreme Court, di ba? Wala nga naman masyadong drama. Kasi naalala ko, nung panahon ni Mig Subirio, may pa siya, we will fight for the independence of the Senate, etc., etc. May ganun drama. na madidefine mo na yung ibig sabihin nung voting separately or voting jointly. Si Supreme Court na ang sasagot. Kasi sila lang naman talaga ang pwedeng sumagot yan. Supreme Court lang. Hindi si Martin Romualdez, hindi si Cheese Escudero, hindi si PBBM. Wala sa kanila ang makakasagot dyan. Si Gismundo lang. At least, ngayon, yung issue ng Chacha kay Cheese. Hindi naman siya completely sarado. Yun yung nakikita ko dito, hindi siya completely sarado. Gusto lang niyang magkaroon ng malalim na dahilan. Or, kung di man malalim, basta dahilan. Gusto lang niya magkaroon ng dahilan para ituloy yung Chacha. Handa naman anya si Senator Escudero na tapatin si Speaker Romualdez sa magiging kapalaran ng Chacha sa Senado. Libre magsabi, basta libreng tumanggi pag hindi kaya. Mas mahirap mangako ng hindi naman kayang ibigay. Raising false hopes, I believe, is by far a bigger sin or crime than simply just saying no. Sa pagkakakilala ko sa kanya ay maginaw at walang masamang tinapay. Si Speaker Romualdez, hindi ko sasabihin magaling na politiko, pero walang masamang tinapay. Patawa talaga to si Cheese. Palingan natin. Wait, walang masamang tinapay. Si Speaker ko sa kanya ay maginaw at walang masamang tinapay. Si Speaker Romualdez, hindi ko sasabihin magaling na politiko, pero walang masamang tinapay. Meaning, hindi siya palaaway. Yun. So, nilinaw naman niya. I mean, hindi siya palaaway. Huwag na lang kayo magtampo, hindi pala palaaway si Martin. Yan. Sa ngayon, sinuspende na muna ang nakatakdasa ng regional consultations para sa economic chacha. Giit ni Senate President Escudero, dapat maging malinaw na hindi magkasamang boboto ang Senado at Kamara. Bagay na posible umanong hindi na ipaliwanag ng mabuti kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Nang matanong kung anong makakapagpabago sa kanyang desisyon kontra chacha, sagot ng senador. Call a spade a spade. Ano ba talaga gusto? Yun na lang yung tanongin natin. Dapat hindi maapektuhan sa kung anumang hugis, kulay o itsura ang kasalukuyang mga kapangyarihan at prerogative ng Senado. Okay. Gets ko na. Gets ko na yung gusto mangyari ni Cheese.
Um, basically, ayaw niya ng political chacha. Yun lang. Yun ang ayaw niya. Kung susumahin ko yung pagiging makata niya dun sa bandang huli, kung ano yung makapagpabago sa isip niya. Yun lang yun. Ayaw niya ng political chacha. Ayaw niya nung tatanggalin ng kapangyarihan ng Senado. Actually, ayaw niya nang tanggalin ang Senado, period. Yun lang naman eh. Yun lang naman yung sinabi niya eh. Dapat hindi maapektuhan sa kung anumang hugis, kulay o itsura ang kasalukuyang mga kapangyarihan at prerogative ng Senado. Yun. Huwag niyong babaguhin yung Article 16 ng Constitution. Article 6. Article 6 pala. Article 6, 16. Article 6, which is the legislative. Yung Article 6 yun legislative. Or 8. Either of the two. Either 6 or 8. Magkakasunod yan 6, 7, 8 Judiciary, either judiciary, executive, legislative, or legislative, executive, judiciary. Basta magkakasunod yan tatlo. Yun. So, wag tatanggalan ng kapangyarihan ang Senado. So, practically, ang sinasabi niya, ayaw niya ng political chacha. Kung magka-chacha tayo, o di stick tayo sa economic, which is, yun naman ang gusto ni PBB. Yun naman ang gusto niya. Umpisa pa lang, yun naman talaga gusto niya. Ayaw niya nung political, economic lang, para lang makapasok ang mga negosyante sa Pilipinas. Oo nga. Gusto ko sana pareho, kung ako tatanungin. Pero, mahirap pagsabayin kasi masyadong itong mga senador averse sila doon sa political chacha So willing to wait muna tayo doon, Tsaka unahin natin yung mas malapit sa tiyan ng mga tao. Unahin natin yung mas malapit sa sigmura ng mga tao. Trabaho. Kasi kung may trabaho ka, kung may maganda kang trabaho na may magandang pasahod, meron kang pambili ng pagkain, meron kang pambili ng sasakyan, meron kang pambayad ng kuryente, meron kang pambayad ng tubig, meron kang pambayad ng tuition fee, meron kang pambayad ng mga luho mo, yan. 'Di ba? Importante 'yun Basic. Unahin natin yung trabaho. And kung yun yung ibig sabihin ni Cheese, kung makakarating man to kay Cheese Escudero, itong video na to. Kung yun yung ibig niyang sabihin, okay yun. Ako okay lang ako dun. Mag-economic chacha na muna tayo. Unahin natin yan. Kasi kailangan na natin yun. Matagal na natin. It's long overdue, mga kakotsero. Matagal na natin kailangan yan. Naunahan na nga tayo ni Vietnam My goodness. Nung panahon ni Apo Lakay, mas mahirap pa ang Vietnam sa atin. Nung panahon ni Apo Lakay. Gawin na natin yung economic chacha. Tanggalin na natin yung 60-40 provisions. Ang dami nun Tanggalin na natin yun. Wag lang yung sa mga government kasi meron din provision sa Article 12 na ang presidente pwedeng pwedeng pumasok sa mga kontrata with regard to environment and natural resources, yung pag-explore, utilization, tsaka development ng natural resources. Pero kailangan 60-40. 60% sa Pilipinas, 40% sa foreigners. Yun, wag nang pakialaman yun. Kailangan talaga ganun. Kailangan may protection yung gobyerno natin when it comes to working with foreign companies. Pero yung sa iba, i-liberalize na natin yan. Manufacturing. Hindi naman kailangan ng gobyerno dyan sa manufacturing I-liberalize na natin yung manufacturing. So mga kotsero, hanggang dito lang po muna tayo for today. Huwag niyo pong kalimutan mag-like, share, and subscribe. And I'll see all of you in our next Go Shine It Live. God bless. See you next time, guys. Bye.
Huwag ganun. Huwag natin gawing tanga mga Pilipino. Mas maganda kasi nasa lugar ka ng tama kaysa yung pinipilit mo yung pagkakamali. Are they willing to go that far? Hindi makakalimutan ng Pilipino yan hanggat di nasasagot niya. Sino ngayon nagsasabi ng totoo?